Alam niya ba, muntik nang magtampo yung biyanan ko. Kasi feeling niya, nilalayo daw namin sa kanya yung apo niya. Today, meron kaming bisita. So, mommy made a lot of food today. Ay naman. Daddy. Today, meron kaming bisita. So, mommy made a lot of food today. Meron tayo ditong kaman. Ayan, napakasarap. Mami, susuba na dito video sa amin. Roast-puri, ano? Sa two type of vegetables. Do di ba tatano, ano? Cantola. And then, there's puri here. So, ayun, ang daming niluto ni mami. Merong dalbat din. Ayan, merong rice dito. So, meron kasi kaming bisita ngayong araw and pinapakain, pinapakain na nga niya ako. Para nga daw mabandayan ko yung baby habang kumakain sila and hindi na ako magutom kasi nagpapadedi na ako. So, meron tayong puri dito, meron tayong cantolan sack, meron tayong kaman, magpapalagay tayo, meron tayong zero for me especially. So, iba-iba yung mga vegetables na nagpapakain niya sa akin. Ito, dudi bata kano siya na? And then, kaman. Basta guys, so finally, dito na kami sa taas na tutulog. And right over here is Kuya Milan. Hello, Kuya Milan. We are finally sleeping in our private room. Because nakakatulog na kami dito sa taas, guys, because my tahe is already done, already dry. No? So, I can easily go up and down sa stairs. No problem. And also, one more thing is, Ivan is always crying at night. So, we don't want to disturb everyone and ruin all their sleep if we will all be staying sa baba. So, Ivan stay downstairs in the morning and upstairs with us in the night. So, ayun, we are taking care of our baby at night. And then when we are very tired taking care at night because he is still waking up very, he's wide awake. He's wide awake at night pa rin talaga. So, we need to do alternately na kami yung matutulog ng umaga and then sila yung matutulog ng gabi because there's so many people also visiting in our house. Just like right now, there's some visitors in our house and then someone needs to accommodate them, someone needs to cook food for them. So, kailangan natin si mommy na maging active in the morning. So, we don't ask mommy to stay up late kasi also she have to prepare everything in the morning. Also, she is also having so much problem. So, it's much better for her to get good sleep. And then, me and Janu and Milan, we are the one taking care of the baby kapag gabi. So, ayun, since nagpupuyat naman kami, we are always sleeping late anyway. So, we just have to wake up whenever he is crying. So, usually, yung sleep namin is 12 o'clock, sometimes 2 o'clock. So, ayun, ganun yung setup namin ngayon. So, ayun, we are finally back sa taas. So, balitaan ko kayo sa mga kaganapan right now. Meron kaming bisita sa baba. Nag-edit lang ako ng video dito sa taas. And habang kumakain sila, so I have to go and mingle with them. Kausapin natin sila. And Milan already lose weight. I'm already wearing t-shirts, guys, and nabawas na yung the things was placenta. Not fitting What to is you? that thing? The things was not fitting to you before. Now it's fitting now. It's fitting now. Everything is normal, back to normal. Well, there's still little bit sexy mo asawa ko? Sexy mo. Bumabalik na yung dating katawan ko, guys, but there's still some fats. No, little only, but mostly gone. Mostly gone because it's been how many days? It's been 22 days, so it's finally getting back. So, ayun, we'll go down. I'll update you later because it's ugly to stay dito sa taas while there's visitors. So, I just finished the work and I'll see you later, guys, and I'll update you. He's hungry. Daddy Milan, what happened? He's hungry. Oh, bapre, my baby is very hungry. Ang ganda-ganda naman ng suot mo, bebe ko. He started to look like me. Like you na. He looks like a boy now. Ang gwapo, no? Gwapo naman. Ko, baby ko. Ang gwapo naman ng baby ko. Ang gwapo naman ng baby ko.
He's already lifting his head. This is the only problem. He looks like a sunflower with this thing. But it's necessary. Because when there is a fan, he need to cover his... And the one we bought, in SM, in Pampanga, it's loose. Yeah, Nako-cover siya dito. So we need this thing. Even though it's girly, we need to go and fix his ears. Pero ang gwapo-gwapo naman yan. What is this? Allergy? Yeah, allergy. Nothing. Ayan, naka-onesie siya ngayon. Papakainin ko muna yung baby ko, guys. I'll see you later. Grabe naman. Ayaw nang iwanan yung anak niya. You're always at home now, ha? You don't even want to leave your baby anymore. Siyempre. Siyempre, Yan, guys. Oy, paano naman kakain yan? Gutom ba yan? Do you saw the girl? Which taking one? her bath, making him bath? Nah, I didn't. In the morning. I didn't. There is a girl coming into our house. Aya. Especially to make Ivan bath and massage. They massage him and bath with oil. We have a phone call. Let's go and take that phone call first. I'll see you all later. Bye-bye. Chalta jato yun, ma'am. Ay naman. Daddy. You just told me that you look like high schooler with a baby. You look like a high school kid with a baby. No one will tell that Doc Milan is already of age now. Para lang siyang bata. Guys, you don't know my age. But I'm old. I don't look like as of age. You look like only. You look like... Who agreed that Doc Milan looks 18 years old only? Oo. Pero 18? 18 ka lang daw. Hindi ka mukhang 18, hindi ka mukhang matanda. Only 18? No. Especially without beard. 20? Oh, sige, 20. Mukha kang 20 years old. But I'm 7 years Batang old. ama. Batang ama. I don't look like it, but I am. Ito. Yan, nagre-ready na si Milan. Where are you going, Milan? To buy chichiria. Chichiria? Why you need chichiria for? In Raksha Bandhan, sister give Rakhi, yes. Okay. Yesterday, meron nang pumunta dito. Who gave the first Rakhi to you? Rudra. So, Rudra, sister. All the sister will bind this thing for the protection of the brother. And then they give sweet also. Yesterday, and then brother give money. That's why you're bringing but chichiria. But instead of sweet, because there is so many sweet in the house and nobody eat, we like to give chichiria. Different packets instead of sweet. So yesterday, I'm buying for Janu. I'm not buying for myself. I will because give money. Janu have brother also. Yeah, so Janu, mommy have brother. Janu and mommy can distribute the chichiria. Me also have brothers here. So who went here yesterday? Rudra. So Rudra gave the first Rakhi. I will go and buy. So, yesterday kasi guys, hindi na ako nakapag-video kasi that time, pinapa-daddy ko yung baby ko and sobrang busy namin dito. So, merong pumunta ditong mga relatives namin. So, galing sila sa Ankleshwar or medyo malayo dito, mga 2 hours away from our house. Nagpunta na sila dito to give the Rakhi and to meet the baby. So, minit nila ako, they meet the baby. And then, after no, nagbigay na sila ng Rakhi or sinuotan na nila si Milan ng Rakhi. So, nagbigay din sila ng sweets and in return, nagbigay sila ng pera si Milan. So, ganun yung Raksha Bandhan dito, guys. And last time, napansin nyo, bumili kami ng mga kulay red, diba? So, meron kasing naglalako-lako dito since hindi na nga kami makaalis ng bahay. Si Mami, bumili na lang siya ng Rakhi sa mga naglako dito para set na yung Rakhi natin. So, ito yung celebration na yun is pagbibigay ng protection ng kapatid na babae dun sa kapatid niyang lalaki. So, si Jano magbibigay siya ng Rakhi kay Milan and magbibigay din siya ng Rakhi sa akin kasi nga asawa ko ng kapatid niya. So, in return nagbibigay kami ng pera kay Jano. Parang ganun yung sitwasyon. So, ngayon umalis na si Milan kasi bibili siya ng mga chichiria. Usually, sweets talaga yung binibigay ng mga tao. Pero since sa bahay namin, we don't usually eat sweet. So,
And yung mga pagbibigyan namin, meron sila mga diabetes and all. So, pinili namin na magbigay na lang ng mga chichirya. So, pupunta si Milan doon sa mismong factory ng chichirya, yung mismong go down or mismong storage. Pupunta siya doon. Bibili siya ng mga chichirya na ipapamigay naman namin ni Jano, ni Mommy, at saka ni ako sa mga kapatid namin. So, dito sa India, meron akong 2 kapatid na yung una yung umampun sa akin. Meron siyang isang anak na lalaki. So, meron akong kapatid na lalaki. And yung isa naman, sina Hemo Mami and Nilesh Mama, meron silang anak. So, parents ko din sila dito sa India. So, si Jainik. So, si Shivam and si Jainik, sila yung lalagyan ko ng Raki. So, ayun. Kapag dumating na yung mismong araw ng Raksha Bandhan, i-explain ko pa ng maayos sa inyo and papakita ko tsaka yung mga magpupunta dito na magtatali ng Raki. Kasi ngayon, I think it's 2 days away. Pero yung mga tao is nagpe-prepare na talaga sila kasi magpupunta yung mga kamag-anak. Like, merong mga kaunting celebration. Like, for example, si Deepika Foy tsaka si Nita Foy. Ayan, pupunta sila dito sa bahay namin para kumain. Tapos, yung si Mami, pumunta kami dun sa bahay ni Nilesh Mama para dun kami kumain. Parang ganun lang siya. Parang mini gathering and mini celebration lang. Para magkita din yung brother and sister and mapanatili nila yung harmonious relationship. So, ayun guys. Balitaan ko kayo sa mga kaganapan ngayon once na nakarating si Milan kasi umalis na siya. Inutusan na siya na bumili nga kasi sobrang dami ng mamimili niyan and magiging busy na kami sa mga susunod na araw. So, ayan. Finally, dumating na si Kuya Milan. Tignan natin kung ano yung mga nabili niya. Nothing? It's closed? Ala, closed daw guys. Wrong timing. What happened? Close? Ala, wala daw siyang nabili. So, what we will do now? Close daw. So, you will buy different? From different? We'll try again afternoon. Or in tomorrow. Why it's closed? It's Sunday. Yes, I think. Ayan, because it's Sunday, guys. And tingnan natin yung baby natin dito. Natutulog siya. Ang sarap ng tulog. So, ayan guys, nakapag-freshen up na ako ng kaunti dito. And alam nyo ba, meron akong kukwento sa inyo. Di ba nga, nasa taas na kami natutulog. And magkahiwalay na nga kami ni na Mommy, ni na Papa, tsaka ni na Jano. So, nandito na kami sa private na room namin ni na Milan. And alam niyo ba, muntik nang magtampo yung biyanan ko. Kasi feeling niya, nilalayo daw namin sa kanya yung apo niya. Kaya natatawa na lang kaming tatlo ni na Jano. Kasi sobrang attached talaga yung biyanan ko. Sobrang, sobrang love na love niya talaga yung apo niya. Ultimong sabi niya nga sa amin, kahit 1 hour nga lang daw niyang hindi makita yung apo niya, hinahanap-hanap niya daw and gusto niya lagi niyang nasa tabi. Ganito kasi yan, kapag pinapakain ko siya guys, medyo matagal kasing kumain si Ivan. So, minsan 30 minutes siya kada side. So, nasa 1 hour. Kasi minsan naglalaro siya sa dito nga sa dibdib ko. Naglalaro siya. So, kakain siya, tapos matutulog siya. Kapag talaga pinapakain ko na siya, guys, parang komportable yung anak ko. And nakakatulog talaga siya. So, isang oras ko siyang pinapakain. So, wala naman akong problema kasi syempre, parang grabe, feel na feel mo yung pagiging nanay. Pero ngayon yung nafe-feel ko, hindi pa naman ako nangangawit. So, ayun, kapag isang oras ko siyang pinapakain, nagre-reklamo yung binan ko kasi, bakit ang tagal naman kumakain? Hindi naman kumakain. Lagay mo na dun sa harapan para kasama ko na, ganun. So, minsan, nafe-feel ko na parang medyo sumusobra, pero pinapabayaan ko lang. Kasi mabayaan na natin, excited siya kasi lola first time, first apo. So, ganun, kaya natatawa din yung binan ko. Sabi niya, para ka namang, excited ka naman. Parang, ang tawag doon, parang sobra ka naman ka OA, parang ganon, kasi ayaw mong nawawala sa paningin mo yung apo mo, ganyan. Biro-biro lang naman. So, ngayon nga na umakyat na kami, muntik pa nga hindi pumayag, kasi gusto niya, siya daw yung kasama nung bata hanggang sa tumanda. Tapos, kami daw ni Milan, pumunta na lang kami dito sa taas. Tapos, tatawagin na lang daw ako kapag kakain yung bata. Tatawagin lang ako kapag kakain yung bata. So, sabi ni Jano, parang hindi ka naman, niloloko nga, parang hindi ka naman nag-iisip ng maayos. Nanay ito, hiwalay mo sa nanay.
Hindi nakakapagod naman yun, akit baba. Kung 10 beses kakain yung bata, 10 beses akit baba yung nanay. So, natagtatawanan talaga kami kasi yung biyanan ko kasi, guys, talagang ano siya, talagang, ang tawag dyan, talagang love na love niya si Ivan. And makikita mo sa kanya. Kaya, tingnan natin kung hindi niya i-spoil. Dapat hindi niya i-spoil yung bata. Kasi, pati yung biyanan kong lalaki, guys, love na love din naman. Pero yung biyanan kong lalaki, alam naman niya yung limit niya. Pero yung biyanan kong babae talaga, natatawa kami sa kanya. Kasi, talagang, makikita mo sa kanya na nagtatampo siya. Kasi nga, nilagay na namin sa taas yung bata. Pero, kailangan, guys. Kailangan nating iset yung boundaries din na sa taas nga kami ngayon na ako yung nanay, kailangan ako yung mag-alaga and kailangan ako yung kasama niyang natutulog sa gabi. So, kaya yung yung dalawa, pinaintindi nila sa nanay nila na medyo sumosobra na nga siya and dapat merong limitation. So, ayun. So, dito na kami natutulog sa taas, guys, and binababa ko naman siya agad. Actually, natatawa pa nga ako kapag binababa ko siya. Pagsapit kasi ng 8:30, merong auntie na nagpupunta dito para mag-massage and magpaligo sa bata. So, 8:30 talaga nandyan na siya. So, minsan kasi nalilate kaming nagigising ni Ivan, mga nasa 8:45, ganyan. Nagigising kami. So, pinapadala niya si Sonal Masi dito sa taas. Pinapakatok na, baba mo na yung bata. Namimiss na siya ng lola niya. May tao nang magmamassage, ganyan. Tapos, hanggang gabi, hanggang minsan 12 o'clock, 1 o'clock, nasa baba kami kasi ayaw ngang masyadong nahihiwalay ng binan. Kaya naisip ko, paano kaya pagpupunta kami ng Pilipinas? Baka mabaliw na yung binan ko sa kakamiss kay Ivan. So, ayun, tignan natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na buwan, susunod na taon. Pero, ayun lang yung na-experience ko ngayon. Sobrang mahal ng biyanan ko yung bata. And parang gusto na lang niya na siya na yung maging nanay. Ako yung nagluwal. Tapos gusto niya na siya yung mag-alaga. So, tawang-tawa kami talaga sa kanya. So, ayun guys. Kung mayroong mga negative comments na naman dyan, na ganyan. Ako guys, wala akong problema. As in, masaya ako kung ano yung nararanasan ko ngayon. Ewan ko lang kung meron kayong problema sa sitwasyon ko dito sa India. Pero, sinishare ko lang yung buhay ko dito. Sinishare ko lang yung mga na-experience ko. And, maganda yung terms namin ng biyanan ko, ng hipag ko, ng father-in-law ko. Nagtatawanan lang talaga kami araw-araw. And if merong mga concerns, dinadaan namin sa mabuting usapan and lokohan. So, ayun. Para walang ma-offend sa bawat isa, pero at the same time na ipapahiwatig namin kung ano yung gusto namin sabihin. So, ayun, wag po tayong masyadong negative sa buhay, guys. And wag natin ikumpara yung buhay ng bawat isa. Kasi kung lagi natin kinukumpara kung ano yung nararanasan ng isang tao sa nararanasan ng ibang tao, hindi po tayo sasaya sa buhay. And lagi tayong masistress, madidepress, and feeling natin ang daming mali sa atin. So, ayun, thank you for watching. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.